Ako po si Abner, 32 years old. May asawa na po ako, pero wala pa kaming anak. Nandito rin po ako ngayon para ibahagi ang istorya ng buhay naming mag-asawa. Oo, istorya namin ng asawa ko ang mapapakinggan ninyo ngayon. Nagsimula ang kwentong ito nung nag-aaral pa lang kami. At para malinaw sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento. Abner, kumusta naman ang may jowa? Hindi ka ba nasasakal? Lalo na? At alam naman nating napakaselosa at may pagka-istrikta ang jowa mong si Trisha. Masaya ka ba kahit ganyan yung jowa mo? Ang tanong ng kaibigan ko. Diyos mio naman, Mike. Anong klaseng tanong yan? Kung hindi kami masaya, lalo na ako, hindi na sana magtatagal yung aming relasyon. 2 taon na kami. At masasabi kong going to strong yung samahan namin. Kahit ganun, ang jowa ko, mabait yun. Hindi nga lang talaga maiwasan yung ugali niya. Ang ginagawa ko na lang, pag sinumpong, hindi ko na siya sinasabayan. Dahil kapag sinabayan ko yun, alam kong away lang ang kahihinatnan nun. Mahal ko ang jowa ko. Kaya kahit ganun siya, palagi kong iniintindi. Ganon ang true love. Handang magpakumbaba at magpatawad. Alam mo, maintindihan mo ang mga sinasabi ko sa iyo. Pag ikaw na mismo ang nakaranas. Sa ngayon, alam kong pinagtatawanan mo ko. Dahil ganito ako. Pero alam ko, balang araw, sasabihin mong ganito pala. Sige na, aalis muna ako. At may date pa kami ng jowa ko. Ang sambit ko. At tuluyan na akong umalis. Alam kong umiiling at tumatawa ang kaibigan ko dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Ang hirap naman kasing magpaliwanag sa isang taong wala pang karanasan. Hindi na sana ako magpaliwanag pa sa kanya. Kaya lang, kaibigan ko din yun. Ayaw kong isipin din niyang engot-engot ako sa relasyon namin ng jowa ko. Kaya, mas mabuti na yung nasabi ko na sa kanyang lahat. Para hindi na siya magtanong pa kung ano-ano pa dyan. Naging masaya at maayos ang relasyon namin ng jowa ko. Hanggang sa hindi namin namamalayan ang aming mga sarili. Nakagawa kami ng isang bagay na hindi maganda. Nasa boarding house kasi kami noon. Doon sa mismong boarding house ng jowa ko. Nagkataon na malakas ang ulan. At doon na ako natulog. Sa kalagitnaan ng hating gabi. Nag-init kaming dalawa. Malamig ang panahon that time. Pero hindi yun hadlang para sa aming dalawa. Kahit napakalamig ang panahon that time. Dahil sa lakas ng pag-ulan. Hindi kami nagpapigil. Iniisa-isa naming tinanggal ang aming mga damit. Naging mapusok kaming dalawa hanggang sa natapos ito. Yun ang unang pagkakataon na may mangyari sa amin. Kaya halos hindi kami nasiyahan dahil hindi kami marunong. Bastang mahalaga lang nun, mailabas namin at kailangang mapagbigyan ang aming mga sarili. Pagkatapos nun, sinubukan naming pigilan na ang aming mga sarili. Medyo nag-iwasan muna kami.
Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi mo ito matitiis. Yung pag-iiwasan naming dalawa, lalo lang itong dumagdag para maging agresibo kaming pareho. Nung time na nagpasya kaming magkita. At syempre, sa boarding house ang meeting place namin. Dahil sa pagiging sabik naming pareho, nakagawa na naman kami ng hindi maganda. Kaya lang, bakit ganun? Bakit kaya parang may hinahanap kaming dalawa na hindi namin yun makita at maramdaman mismo sa aming mga sarili? Sa madaling salita, gusto naming mag-explore. Hindi na ito bago sa mga mag-partner na parehong open-minded. Yun bang bukas ang mga isipan nila sa anumang mga bagay? Sinubukan naming mag-search sa iba't ibang mga social medias. At sa paghahanap namin, dito namin nakita yung mga taong FUBU kung tawagin. Yung mga taong higit sa isa ang mga kaparehan nila. Sinubukan naming makipag-transact sa mga taong nandun. Nakausap namin ang isang lalaking kagaya din namin ang hinanap. Bago namin ginawa ang nararapat para sa pagiging safe naming lahat, nagpa-medical kaming tatlo. At sa awa ng Diyos, naging maayos ang resulta ng aming pagpapamedical. Lumayo kami sa aming lugar. Ayaw kasi namin na may makakita sa amin. Dumayo pa kami sa kabilang bayan para siguradong walang makakakita sa amin. Pagpasok namin sa loob ng kwarto, napagkasundoan namin na dun kami mag-uumpisa sa loob ng banyo. At gaya ng napag-usapan namin, manonood muna ako. At kapag nasa kalagitnaan na ang labanan, dun na lang ako magkikisawsaw sa eksena. Maayos kausap ang lalaking napili namin. Kaya naging maayos ang lahat. Binayaran namin ang lalaking yon. At hindi naman nasayang ang binayad namin. Dahil sulit na sulit ito. Nung natapos ng lahat, umuwi na kami ng jowa ko. At gaya ng dati, tinago namin ang aming mga ginagawa. Pagkalipas ng isang buwan, muli na naman kaming nag-usap. Ang gusto naman namin, babae ang makakasama namin sa pangalawang pagkakataon. Babe, may sasabihin sana ako, pero huwag kang magagalit ha, ang sambit ko. Sige lang babe, sabihin mo lang ang gusto mong sabihin. Pangako, hindi ako magagalit. Sige na, sabihin mo na, ang sagot nito. Babe, gusto ko kasing maulit. Ulitin natin yung ginawa natin nun. Nakakamiss kasi. Pero ang gusto ko sana, babae naman yung makakasama natin. Yun kung papayag ka babe. Gaya ng ginawa ko nun. Manonood ka muna. Pag nasa kalagitnaan na, pwede ka nang pumasok sa eksena. Ano babe, papayag ka ba? Ang sabi ko. Ay, yun lang ba babe? Oo naman, papayag ako. At gusto ko din ang sinabi mo. Alam mo naman, pag ganitong mga bagay, babe, magkakasundo tayo. Kailan mo ba gustong gawin ang plano mong yan? Ang sabi niya. Babe, malapit na ang graduation natin. Kaya, pagkatapos na lang, para naman may memory tayong dalawa. Ano, deal? Ang tanong ko. Sure, deal. Game na game ako dyan. Sige babe, excited na ako. Dahil matagal-tagal din yung huling bakbakan natin nun. Nakaka-excite? Ang sabi ng jowa ko. Nakakainip man,
Pero sabay naming hinintay na dumating ang araw na yun. Hanggang sa dumating ang araw ng aming graduation. Sa katunayan, hindi ko feel ang graduation na yun dahil mas na-excite ako sa gagawin namin ng jowa ko. Pagkatapos ang graduation, gaya ng napag-usapan namin noon, naghanap kami ng babaeng makakasama namin. At hindi naman kami nabigo dahil marami din yung mga taong kagaya namin. Gaya ng nauna naming ginawa, sabay kaming pumunta sa doktor para magpasuri kung may mga sakit kami. Malinis ang naging resulta ng pagsusuri na yun. Maganda ang babaeng napili namin at hindi maitago ang pagka-insecure ng jowa ko. Naiirita siya, kaya ang sabi niya, iinom daw muna kami. Pinagbigyan ko ang jowa ko, kaya lang hindi kami nasiyahan dahil hindi kami satisfied sa babaeng nakuha namin. Maganda ito, pero hindi malinis sa katawan. Yan ang dahilan kaya kami sobrang nadismaya. Sayang kasi yung perang binayad namin sa babae na yun. Palpak naman ang trabaho niya. Pagkatapos nun, napagkasunduan namin ng jowa kong magsasama na sa isang bubong. At ganun nga ang ginawa namin. Ang alam namin nun, hindi na kami magkaka-interes sa mga ibang mga gawain. Nagkakamali kami dahil mula nung nagsama kami bilang mag-asawa, mas lalo kaming naadik hanggang sa naisipan na naman naming muling gawin at yung kaibigan ko ang napili namin. Buti yung kaibigan ko na yun. Alam naming malinis siya. Nung sinabi ko sa asawa ko ang plano ko, pumayag naman ito. Niyaya ko ang kaibigan ko sa bahay namin at nag-inuman kami. Nung medyo may tama ng alak sa aming mga katawan, yung asawa ko ang unang nag-first move. Sobrang atat na ang asawa ko. Kaya agad siyang tumabi sa kaibigan ko. Inakit-akit na niya ito. Wait lang, Abner. Hindi ka ba nagagalit? Nakikita mo na oh. Halatang nilalandi ako ng asawa mo. Manonood ka na lang ba? Wala ka man lang bang gagawin? Wala kang sasabihin? Ang tanong nito. Alam mong mahal ko ang asawa ko. Kaya kahit anong gawin niya, ibibigay ko. Diyan siya masaya. Kaya hayaan ko lang ang sagot ko. Napapailing ang kaibigan ko dahil sa mga sinabi ko sa kanya. Alam kong hindi niya maintindihan ang lahat. Pero alam kong darating din yung tamang panahon para maunawaan niya kami. Hinayaan kong akitin ni Mrs. ang kaibigan ko hanggang sa nagtagumpay ang asawa ko. Pumasok sila sa kwarto at naiwan akong umiinom pa rin. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok na din ako sa kwarto. At doon, sa mismong kwarto namin ng asawa ko, doon namin ginawa ang lahat. Yung kaibigan ko, ako at si Mrs. Tatlo kaming nagpakalunod sa saya. Alam kong marami sa inyo ang nanlalait na dahil sa mga kagagawan naming hindi na makatarungan. Sa kagustuhan naming mag-explore, pati yung kaibigan ko, dinamay na namin. Pareho kaming lasing nun. Kaya hindi na umimik ang kaibigan ko. Kaya lang, pagkatapos ang pangyayaring yun, umiwas na siya. At dito na lang kami nagising ng asawa ko. Para kasing
nandidiri na yung kaibigan ko sa amin. Dahil alam niyang hindi na normal ang aming mga ginagawa. Nung umiwas ang kaibigan ko, dito na kami nagpasyang itigil na ang aming mga kalokohan. Lumipat kami ng tirahan at nagsimula kami ng panibagong buhay sa ibang lugar. Sa ngayon, maayos na at masaya na ang pagsasama namin ng asawa ko. Kahit na ganon yung mga ginagawa namin noon. Siguro, bahagi lang yun ng kapusukan namin nung mga kabataan pa lang kami. Basta, sa ngayon, nangako kami sa aming mga sarili. Hindi na namin muling balikan ang aming mga kalokohan. Dito ko na po winawakasan ang istorya namin ng asawa ko. Lubos na nagpapasalamat, Abner.